Sa kabilang linya po natin para magbigay ng karagdagan pong mga detalye ang tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Magandang umaga po, Superintendent Arroyo. Welcome po sa DWICLU Channel 23. Drew Nasino po at John Reyes Calata. Yes, Sir Drew. Magandang umaga at Sir Jan. Gayon din sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong programa. Nawa, lalong masaya ang ating pagdiwang ng bagong taon Po. kung ang bawat isa ay ligtas. Opo. Yes po, ligtas na umaga po sa lahat. Maligayang Pasko rin po sa inyo, sir, sa inyo po, sa hanay po ng Bureau of Fire Protection. At direct to the point na po tayo, sir. Kumusta Sige, Sir po? Drew. Opo, kumusta po ang inyo pong naging mga aktibidad, yung inyo pong mga naging preparasyon? Of course, batid naman natin kapag ganito talagang panahon, abalang-abala ho kayo, lalo po kung may mga insidente ng sunog. Alam naman natin, kaliwat kanan po ang mga pagdiriwang. Kamusta po sa hanay po ng BFP? Yes po, tama po. Kami po ay walang patid sa aming serbisyo. At yun nga po, bago pa pumasok yung Disyembre, alam naman natin na maraming mag-ooperate na mga magtitinda ng mga paputok at mga pyrotechnics. So we intensified yung mga fire safety inspection namin sa mga critical infrastructure tulad nga ng mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan and nationwide, no, kung saan yung identified na authorized to sell kasi meron tayong batas diyan na Republic Act 7183 regulating the sales, distribution, manufacturing at use of firecrackers at iba pang mga pyrotechnic devices. Although ang kapulisan ang nagbibigay ng permit, sa amin naman po, we make sure na yung facilities naman, yung tindahan mismo, no, ay talagang pasado sa fire safety compliance. At maliban doon, yung mga hospital na handa rin sa mag-cater ng mga any untoward incidents sa holiday season. Mga healthcare facilities ay amin pong na-inspect, private and public hospitals. Ganon din ang mga terminal ng bus at iba pang mga lugar na maaring maging maraming pagtitipon. Mm-hmm. So, nag-conduct rin kami ng mga fire safety training education at iba pang mga public information kami. Tuloy-tuloy lang siya, no? Opo. Mm-hmm. At nung last December 23 ay tinaas na namin sa Code Red. Full alert status na kami mula sa Code Blue. So, maliban sa araw-araw namin na Oplan Paalala, Iwas Paputok, ay maasahan niyo po lahat ng personnel na assigned sa operation ay talagang maasahan niyo. 30,000 strong men and women na assigned sa operation maliban yung mga assigned sa opisina. Okay. At mga fire trucks namin mahigit 3,000, ambulances na mahigit 500 at ito po ay makikita na ninyo sa mga pangunahing kalsada sa matataong lugar at sa mga yung ating expected designated community fireworks or pyrotechnics display area. Opo. Sir, doon ho ba sa this year ho ba, marami na ho ba tayong naitala po na mga fire incidents compare last year? Mababa ho ba ngayon o mas marami? Sir, kung Disyembre ang pag-usapan, last year kasi nag-average ng 36 to 37 fire incidents daily, no? Nationwide po yan. At bahagyang tumaas ngayon, nag-average ngayon ng 38. Kaya puspusan pa rin ang aming paalala at nakita namin sa mga sanhi ng or dahilan ng sunog ay more on electrical causes. No? So yan ang binabantayan namin. Kaya diyan kami nakatutok para kahit paano magkaroon ng karagdagang kaalaman para mapigil yung sunog at di kaya talagang yung paghahanda talaga, no, na maiwasan ang mapinsalang sunog. Sir, nabanggit niyo po kanina na nag-inspect po kayo sa mga tindahan ng paputok. May mga nahulihan po ba kayo na nagbebenta po ng mga ipinagbabawal na paputok? Karamihan kasi yung mga authorized seller at mga nagdi-distribute, yung mga nakadisplay sa kanila ay mga legal yun, no? Pasado yon sa pagsusuri ng kapulisan, ganun din sa DTI, no? Ang karamihan na nagpupuslit ng mga illegal ay wala doon sa mga tindahan ng mga paputok, kundi yung mga online seller o di kaya yung hindi authorized yung hindi kumukuha. Yes, hindi kumukuha ng mga business permit at mayor's permit
no? So yan po ang patuloy na titututukan din ng mga kasamahan natin sa kapulisan kasi sila po talaga ang nag-enforce niyan or nagre-regulate ng nasabing firecracker law. So kami naman katuwang sa ng kapulisan diyan, halimbawa sa proper disposal, sa adikain na ipagbawal na ang mga illegal talaga. Siyempre, kahit yung legal nga at kami nagpapasalamat sa pangunguna ng DILG na reminding lahat ng mga LGU bago pa sumapit ang or bago pa nagkaroon ng RA 7183, may mga political will na rin ang ibang LGU na gumawa sila ng mga ordinansa nila na talagang totally ban ang mga firecracker sa kanilang area, no? At nagde-designate na lang sila ng yun nga yung community fireworks or pyrotechnic display area o di kaya sila na mismo ang nagpa-pyrotechnics at manonood na lang yung mga kanilang constituents. So marami na pong mga lungsod, marami na pong mga munisipyo sa buong Pilipinas na talagang ordinance in support sa RA 7183 ay totally ban ang firecracker. So yun po ang kagandahan ng whole of the nation approach talaga maliban sa interagency na nagpapatupad nito. Opo. Yes, po. Sa tingin nyo, Superintendent Arroyo, dapat dagdagan pa yung mga, ang tawag doon, mga lugar kung saan pwede kang magpaputok, di ba? Yes, sir. Opo. Dapat ba dagdagan pa or stay na lang tayo doon sa ganung mga designated areas? Stay na lang talaga sa designated area. Ang aming adikain hanggat maaari, wag nang gumamit ng paputok. No? Kung gusto natin maingay ang pagsalubong ng bagong taon, meron naman tayong mga alternatibo tulad ng mga torotot nga at iba pang mga bagay na gumawa ng paingay. Yung mga busina ng mga sasakyan, busina ng kung mga truck. Yun yung mga halimbawa na kung gusto... Busina ng bombero, pwede ba? Yes po, sinasabayan po namin yan. Opo, kultura na kasi natin talaga na gusto pagpatak ng 12 midnight ay maingay ang paligid para traditionally ma-sustain yung mga ginagawa natin. So, yun po, maraming pwedeng alternatibo, wag na yung paputok hanggat maaari. Pati Lalo yung, na yung illegal, ha? yan, Yung mga illegal na watusi, lolo, boga, pop-up, yung parang nauuso ngayon, dark bomb, no? Pinagbabawal ng ating kasamang kapulisan yan. Yung ano kasi na, yung mga 0.2 grams and more ay pinagbabawal na yon. Less than 0.2 grams lang dapat. Tapos yung mga fuses niyan, dapat sumabog siya more than 3 seconds. Hindi pwedeng pag sinindihan, less than 3 seconds ay sasabog. So, maraming mga illegal talaga ang available dyan sa mga black market at mga online, no? Kaya Opo. tuloy-tuloy ang kampanya rin ng lahat ng law enforcement agency patungkol dyan. Sir, kasama rin ho ba kayo sa mga nag-i-inspect, halimbawa sa mga papasok for example, dun sa PTEX, di ba? Meron din bang mga nasasabat doon, mga nahaharang na mga illegal o mga anumang klase ng paputok? Kasama rin ba kayo sa mga nag-i-inspect sa ganon? Yes, sir. Sa pakikipag-ugnayan nga, kasi interagency rin talaga ang approach dito eh. No, andyan yung DTI, DOH, ganun din yung kapulisan, sa DILG, BFC, at local government unit. Opo. Ano naman yan? Sama-sama naman po. Right. Sir, if you have the records po, doon sa 38 na sunog na itatala, daily average, saang partikular po lugar sa bansa madalas na itatala yung mga sunog? Sir, ang pinakamataas pa rin based on our data here ay NCR pa rin po. NCR pa rin. National Capital Region pa rin, or Metro Manila. Opo, napansin ko lang, Superintendent Arroyo, kapag, kasi di ba usually December, di ba, ang ano dyan, yung mga paputok, tapos yung mga depektibo palang Christmas lights, mga Christmas decorations. Sir, usually ba, yung mga nagiging sanhi ng sunog? Natumbok niyo, sir, kasi ang common causes nga dito, kahit sa December, una yung electrical causes,
pangalawa yung open flame, pangatlo lang yung ember and spark. Ibig sabihin yan, mas marami pa rin ang dahilan ng sunog dahil sa electrical na ang dahilan. Yun, yung mga tumatangkilik na ng mga substandard, alam naman natin na murang-mura sa bangketa. So, very affordable nga at mas maraming tumatangkilik at hindi pasado sa quality ng DTI, no? Walang PS or quality PS or mark, product opo. standard, walang IECC kung halimbawa ito ay galing sa ibang bansa. Pero available siya na mabili diyan, no? Kaya maraming tumatangkilik at ang nagiging resulta nga madalas sa sunog yan ang nagiging dahilan kasi nag-overheat, sumasabog o di kaya hindi wala sa quality talaga. So yes po at Kapaskuhan at Bagong Taon mas marami ang gumagamit ng mga lighted Christmas light at ganoon din yung yun mga nga. pailaw. Opo. So maliban diyan yung mga dikuryente rin na kagamitan sa pangluto kaya open flame no. Pangalawa yan. Ang dami nagluluto ngayon. Yes, isa yan sa Marami ring nagiinit ng Marami rin pagkain. nagiinit ng pagkain, di ba? Oo, Yung sa mga painit din, yung mga microwave pangat-pangat. at iba pa. Yes po. So, pangalawa yan Sabay-sabay. sa dahilan ng sunog o open flame. Opo. Kaya additional factor rin yung paputok. Although minimal ang insidente pero sabi ko nga ay non-conclusive pa kasi may remaining number of days pa ng Disyembre Almost 6 days na kung pa. saan, kung saan ito yung peak season na talagang Pero huwag naman na sana marami ang madagdag. gagamit. Yes po, yan ang aming patuloy na ginagawa at nagpapasalamat kami dahil andyan kayo katuwang namin sa Opo. pagpapalaganap ng aming adikain na to. Opo. Sir, tama ho ba? 40 fire incidents po ang kahapon lang ba ito o nung Christmas Eve? Yung kahapon po, yung pagsalubong ng Christmas Eve. Sa ngayon naman, mas tumaas nga konti sa mula Christmas Eve, yung 12:01 kahapon hanggang or yung nakaraang araw hanggang midnight naman kagabi ay may recorded kami dito 56 nationwide fire incident. Opo, doon po sa mga naitala po ninyo na bilang, mahalagang tanong din po ito, meron ho ba tayong mga naitala na fatalities due to fire, Superintendent Arroyo? Injury po isa. Injury lang. Opo. Ang nakaraan isang fatality karagdagan. Nasa nasa 357 na ang total na fatality sa kabuuan niya na from January 1 to December 26. Oo. Mas marami ba yun ngayong taon compare last let's say last year or last few years? Same inclusive date yung January to December 26. Mas marami yung last year. 375 kasi yung last year eh. So bumaba naman ng kahit paano ng 5%. Oh, pero syempre ayaw natin ng may ganung namamatay, 'di ba, Superintendent? Exactly, sir. Arroyo. Exactly. Ayan ang talagang patuloy natin. Kaya wala kaming puspusan sa aming mga adikain na to at panawagan. Superintendent Arroyo, baka meron pa ho kayong mga karagdagang pang panawagan, payo po sa atin pong mga kababayan, lalo po yung mga, of course, yung mga magbabakasyon pa, aalis pa, iiwang nakasaksak yung ganyan, iiwang may mga nakabukas na kung anumang appliances yan or saan mang lupalop sila pupunta, Superintendent Arroyo. Yes po, sa mga aalis ng bahay na tatagal, no, i-unplug yung mga electrical appliance natin, gayon din yung mga pailaw, o kung kaya, i-turn off yung pinaka-main switch natin kung wala namang laman halimbawa ang refrigerator. Pero refrigerator ay bihira naman nagiging dahilan ng sunog. Pero siyempre, may mga isolated cases. No, at kung talagang walang taong, walang maiwang tao sa bahay, pwedeng ipagkatiwala ito sa mga talagang maaasahan natin na kamag-anak o di kaya kapitbahay para kahit paano may pwedeng pumasok doon in case na talagang kailangan, no? At yun nga, maging aktibo tayong lahat, no, katuwang sa pagpigil ng sunog at mainam na may sapat na kaalaman paano supilin ang nasabing mapinsalang sunog at alam naman natin ang mapinsalang sunog na ito ay sadyang mapanira, hindi lamang, no,
sa mga ari-arian, marami nang nasawi, no? Gayon din sa kabuhayan at talagang salot sa kaunlaran. Kaya sama-sama tayo sa paglaban ng mapinsalang sunog na ito, itong pagdiwang ng bagong taon. Sir, pahabol na lang po, tuwing December po ba na itatala yung pinakamaraming cases ng sunog? Ay, hindi naman po. Tinitingnan namin tuwing summer season pa rin po ang mas Okay. maraming yan ang summer season, we are talking between talaga. March to April, May talagang mas marami po, although dumadami dahil dagdag na rin doon yung mga non-structural, no, yung nabanggit ko halimbawa na 56, no, na or yes 56 ay hindi naman lahat yun structural. Ang breakdown nun, 45 halimbawa, yung structural, 6 ang sasakyan, mga vehicular, may mga sasakyan na madalas na rin nagiging dahilan ng, or madalas na nasusunog na rin, no? More on electrical ang causes din. So may mga non-structural rin tayo dyan. Halimbawa, yung kahapon nga ay 6. Alright. So, sa summer kasi maraming gas fire, Oo, mga totoo. rubbish fire. Opo. Mainit ang panahon, maraming gumagamit ng mga appliances, cooling appliances. Well, anyway, Yes marami po. pong salamat sa inyo, Superintendent Arroyo, at magandang umaga po muli. At hindi na natin to kumbaga talagang binabati ho namin ng talagang maligayang Pasko yung mga guest namin. Tinatawag po talaga naming Ninong. Marami pong salamat sa inyo po. Salamat din mga Ninong Drew at Ninong Jan. Salamat po. Ingat po kayo, sir. Opo. Ingat po. Good luck po sa inyo. Godspeed po and thank you po. Salamat. Salamat At sa pag-iikot, ingat po kayo. Si Fire Superintendent Anthony Arroyo ang tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection.